Pag-usapan po natin ito. Sara Duterte binigyan ng NBI hanggang December 31 para humarap at magpaliwanag sa kill remark nito. Sabi nga po dito ay hindi sumipot si VP Sara Duterte sa ikalawang pagtawag ng National Bureau of Investigation kaugnay ng investigasyon sa umano'y kill mark nito. Bagamat dismayado, binigyan pa rin siya ng NBI hanggang katapusan ng Desyembre para humarap at personal na magpaliwanag sa kaso po na ito, sa usapin po na ito. So yan po yung pag-uusapan po natin. Pero para sa mga bago lang sa ating channel, or kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated kang palagi sa mga videos po natin na parating. So let's go! Ayun nga mga tol, pag-usapan po natin ito, no? Yung pagbibigay ng palugit o palugit ba talaga ito, no? Correct me if I'm wrong, hindi ko alam. Yung pagbibigay ng NBI, kakataon para makaharap kapag paliwanag si Sara Duterte sa kanyang kinakaharap po na investigasyon patungkol sa kill remark nito. No, play po muna natin, no, bago ang lahat. Lagi kong sinasabi, ang kaso hinaharap. Hindi tinataguan yan. Harapin mo yan. Problema mo yan eh. Okay, but then, kung ayaw niyang harapin, talikuran niya, look out ni ma'am yun. Look out niya po yun. Wala po tayong magagawa doon. Lahat ng problema hinaharap, hindi tinatakbuhan yan. Lahat ng akusasyon sa'yo, hinaharap yan. Hindi mo tatakbuhan yan. Walang Vice President Sara Duterte na dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman sumipot si VP Sara at tanging kanyang legal counsel ang nagpakita sa opisina ng NBI, dala ang liham mula sa Vice Presidente. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, mauunawaan naman nila kung talagang abala ang Vice Presidente sa trabaho. Pero ang hindi lang katanggap-tanggap na dahilan para sa NBI ay ang dahilan ng hindi pagsipot nito. Kung ang reason lang kaya hindi sisipot ay Christmas party, that is not justifiable. But then, the Vice President showed courtesy by sending her counsel talking to us at may letter na ganun. Enough na sa akin yun. Hindi na ako masyadong parang kumbagay mapil na parang napagwalang bahala. At dahil hindi nakadalo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si VP Sara, magsesentro na lang ang investigasyon ng NBI sa mga hawak nilang ebidensya. Iyon nga, ang mangyayari nga kung ano yung meron kaming ebidensya, ayun na lang. Ganun na nga po. Siyempre, di ba? Pagka inaakusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you. At para naman mabigyan ng pagkakataon na makuha ang panig ng Vice Presidente, nakahanda na maghintay ang NBI hanggang sa katapusan ng Disyembre. Wala. Ni higing wala. Sa akin lang nang galing yun na while we are studying this for that period, no, itong hanggang end nitong December, ay biglang dumating si BP, welcome po. Pero wala kaming hindi namin siya nire-require, hindi namin hinihingi, hindi sila nagpasabi. Wala po. Akin lamang po yun, kadugtong po yun ng due process at ng courtesy namin sa Vice President. Muli namang iginiit ng NBI na magiging patas sila sa gagawing investigasyon sa threat na natanggap ni VP Sara at maging sa pagbabanta umano nito laban sa Pangulo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright mga tol, yan po, no? Ayan ang sinasabi po dito na pagbibigay po ng hanggang Desyembre 31 para sa pagharap po ni VP Sara. Pagpapaliwanag sa kill remark nito. Ito po yung, alam ko, yung pagbabanta, no, na ginawa po niya. So, sabi dito sa comment section, ang linaw ng mga ebidensya, bakit hindi maparusahan? Sagot naman ng isa, anong ebidensya? Ipakita mo dito, hindi yung puro data. Okay, may nagtatala na naman, no? So, sabi dito ng isa, entitled and privileged.
So ano ba yan? Parang sinasabi ba na feeling entitled? So sabi ng isa naman, kahit bigyan ninyo ng 1 taon, hindi yan natatakot. Astig kami. Ewan ko kung ito'y sarcastic, no? Bakit siya haharap? Hirap na hirap nga magpaliwanag sa mga pumirma sa mga ginastos nila. Okay, nagbabasa lang po tayo ng comment section mga tol ha. Bigyan nyo ng bigyan ng palugit. Aabot yan hanggang 2028. Puro yan pong comment sa kanya. No? Itinaon lang yan yung Christmas party para may dahilan. Tinatakasan lang yan ang batas. So ayan po yung ilan sa mga komento dito sa comment section. No? Sabi ng isa, hindi kayo korte para puntahan kayo. Ikulong nyo if matapang ka, Santiago. Okay, so ayan po. Mga nag-aaway-aaway na rin yun sa comment section. Pero ako po, no, personally, kung ako po ang tatanungin, walang masama at maganda naman po yung sinabi, no, kung ito po sa unang part, play po natin para mabalikan natin. Lagi kong sinasabi, ang kaso, hinaharap, hindi tinataguan yan. Harapin mo yan. Problema mo yan eh. Okay, but then, kung ayaw niyang hanapin, talikuran niya, look out ni ma'am yun. Look out niya po yun. Wala po tayong magagawa doon. Lahat ng problema hinaharap, hindi tinatakbuhan yan. Lahat ng akusasyon sa'yo, hinaharap yan. Hindi mo tatakbuhan yan. Walang Okay, so yun nga po yung sinabi, no, na hindi dapat tinatakbuhan yung kaso. Kung na kailangan na magpaliwanag siya, ay magpaliwanag siya. Ganun lang naman kasimple yun, ano? So, kapag nangyari nga po ay hindi na talaga umarap, hindi na nagpaliwanag, walang sabihin anything formally, no? Sa kung saan man siya dapat na umarap, yun po yung magiging questionable talaga. Ibig sabihin, questionable yung pagpapaliwanag o kapaliwanagan sa kaso po na kinakaharap or investigasyon. Diba remember yung nangyari po doon sa mga iba po na hindi dumadalo tulad po ni alam ko si Buloy, no? Correct me if I'm wrong. Ang alam ko hindi rin sumisipot, no? Laging abogado o ano man na pwedeng gagawin niya nang hindi siya marap, yun po yung nagaganap. Hindi rin po naging maganda yon, lalo lang po sa nadiin sa kaso niya. At gayon din po ang alam ko maging kay Harry Roque, may kailangan siyang harapin, ngayon po nagtatago na siya. Hindi pa po yung pupuntahan po nito, ako po naniniwala ay hindi magiging makatarungan, hindi magiging maganda yung setup, no? Ito po yung base lang po sa aking pagkaunawa, hindi po ako professional. You can do your own research para sa mga karagdagan pang dapat ninyo malaman, pero para sa akin yun po yung opinion ko. So let's see kung haharap ba siya talaga, may papaliwanag ba. Sabi nga ng isang comment dito, no, yung pirmado nga na may nakalagay na yung resibo na may pirma ni Mary Grace Piatos, hindi na daw may paliwanag. So para sa akin may kaunting dating yun, no, kasi questionable, no. Sabihin na natin mayroon ding mga anomalya, malawak talaga ang korupsyon sa kahit anong sangay ng gobyerno, maaaring meron, pero ito po'y maaaring magpatunay na questionable ang kanyang opisina, ang kanyang naging trabaho, especially, no, sa usapin ng confidential funds, no, hindi pa yung usapin ng pinag-uusapan, pagbabanta, kundi yung kaso na iniimbestigahan ngayon, yun po ay mukhang may nilalakaran po na mga grounds, meron mga basihan. So ikaw, anong tingin mo sa usapin po na ito? Tingin mo ba haharap si Sara Duterte bago mag-31 or sa 31 na mismo siya harap? Makakapagpaliwanag ba? Or talaga pong sagaran po ito sa, kumbaga, sa pinakasukdulan na pwedeng gawin ng isang tao? Iyon ba yung tingin po natin na mangyari? Comment down below, pag-usapan po natin sa comment section ito. And please don't forget to hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. See ya sa susunod na video.